Higup-higup muna po tayo ng kape bago mag-umpisa. Bagay na bagay po ang kape. Malamig-lamig ang panahon. Ang ating pong papaksain ay sa araw na ito pong aking tinatawag na the cockfighting plan. Ang sabungerong halaman o sabungerong damo. Ito po ang laro namin nung maliliit pa kami dito sa Nayong. Yan po. Dito po namin pinalilipas ang aming laro. Ang tawag po namin dito, manok. Dahil po, kumbaga po sa manok, ito po ba yung ganador na, medyo matanda na. Pag sinabi pong ganador, may kung ilan na ang naipanalo. Pagbubuhulin po namin ito. Yan. So, yan po, sabong-sabong. Yan. Pagbubuhulin po namin yan. Kung alin po ang matanggal ang ulo, siyang talo. Ayan po, ito pong ganador na talo ng batang-bata, yung sinasabi po ba na huli sa galaan. Nagkainuman yung mga magkakaibigan, nakakatuwaan, magsabong. Ayun. Inuli. Ayaw labanan ito. Ayaw labanan. Dahil ganador daw, magaling. Ito naman, huli sa galaan, batang-bata, yun natalo. Paglabanin po natin yung parehong bata. Bata pa po dahil parehong berde. Pagbubuhuli natin ito. Ito po yung winner ito. Oh. Ito po naman maliit. Yan. Titingnan po natin kung mananalo uli yung nakatalo sa ganador. Siya naman pong natalo nung bata. Yan. Tabla. Tabla po. Ito po ang aming laro noon dito sa Nayon. Tawag namin ay sabong-sabong. At ito nga pong halaman ito, yung aming tinatawag na sabungerong halaman. The cockfighting plant or the cockfighting grass. At tungkol po naman sa sabong, ay marami po na mga istorya. Panahon pa po ng Kastila, may sabong na po dito sa Pilipinas o sa ating bansang Pilipinas. Katunayan nga po sa isa sa mga kabanata ni Rizal, makahigop nga po muna. Baka matuyuan tayo ng lalamunan. Ito pong kape ko po ay may halong sambong. Yan po yung dahon ng sambong. Yan. At may Ternate Blue. Yan po. Yan o. Ternate Blue. Tuwi po ako magkakape, lagi na pong meron. Hindi na po kompleto sa akin. Hindi na masarap sa akin ang kape. Kapag walang sambong o green tea o black tea. Yan. Hindi na po masarap sa akin. Tikman po ulit natin ang kape na may sambong at alternative.
mapait-pait. Kaya lang, yung pait ang sinasabi na gamot. Yan pong sabong-sabungan, yan po ang laro namin, isa sa mga laro namin ng aming kamusmusan dito sa Nayon. At naulit ko nga po, noon pa, may sabong na sa Pilipinas. At sinasabi na ito ay dala ng mga Espanyol sa ating bansa. Kumbaga doon po sa Espanya, yung matador naman, yung toro, kapag nagsuot ka ng pulang-pula, hahabulin ka ng toro. Paghabol, tusukan ka sa liig niyan. Yun po ang kumbaga sabong naman ng toro at ng tao. Dito po naman, manok sa manok. At minsan po, meron din ditong sabong, yung sabong ng tao sa tao. Kapag nagkakasamaan ng loob, hindi napipigilan ng kanilang mga damdamin, ayun, nagsasabong sila. Tungkol po sa sabong, napakarami po ng pamahiin sa sabong. Huwag ka daw magsasabong kapag ikaw ay nagpagupit o kaya ay nag-ahit ng iyong balbas o bigote. Maaahit daw ang iyong manok. Sabi po yun. Yan. Kapag sa gabi, titingnan mo raw yung iyong manok na ilalaban. Kapag yun daw ulo, nakasuksok sa pakpak, ay huwag mong ilaban at matatalo. Yan po ang isa pa sa mga pamahiin. At may manok na magaling daw kapag kabilugan ng buwan ay inilaban. Hindi kabilugan ng buwan, half moon, natalo. Sabi ko sa iyo, huwag mo nang ilaban eh. At magaling lang yun kapag kabilugan ng buwan. Yun ang isa sa mga pangitain ko. At kapag ikaw naman ay papunta na ng sabungan, huwag ka raw pabalik-balik. Bago ka lumarga, lahat areglado na. At sa daan, kapag ikaw ay may nakita o nakasalubong na nakalagay sa kahon at kinuha na ni Lord, ay hindi rin daw maganda yun. Baka matalo ka. Pero may pangontra. Ayon sa mga sabungero, itsahan mo raw ng barya o ng pera yung nakalagay sa kahon, yung iahatid na sa uling hantungan. At yun daw ay mawawala yung masamang pangitain na yun, makukontra. Saka po yung balahibo, huwag ka raw maglalaban sa hindi mas matapang ang balahibo ng kalaban mong manok. Yan. Huwag ka raw maglalaban nun at matatalo ka. Sa tao nga, nabalahibuhan ka. Yan. Ibig sabihin, talo ka. At sa buong magdamag, kapag tilawak ng tilawak ang manok, ilaban mo raw yan. Masigla. At sa umaga, tingnan mo raw yung ipot kung tuyo, buo. Huwag mo raw ilalaban kapag basa-basa, malabsak ang ipot. Wala daw sa kondisyon ang iyong manok o ang iyong tinali. Yan po ang mga pamahiin. Marami pa po mga pamahiin. Kung may hindi po ako nabanggit, di kayo na po ang magdagdag. At sa pagpasok po sa sabungan, meron pong sa pinto. Kapag may dala ka pong manok, wala kang bayad. Yan.
Pag wala kang manok, di magbayad ka. At isa po sa bahagi ng sabungan ay yung po bang ulutan. Yung magpaparis-paris kayo ng inyong manok. At isa yan daw po sa yung dapat nagalingan mo sa ulutan. Huwag kang malalamangan. Hindi yung matangkad, matataasan ng iyong manok, mabilog yung isa yun naman ay payat. Yan. Isa daw po yan sa mga magandang dahilan para manalo ka, yung nakakalamang ka sa ulutan o sa parisan ng manok. At ang isa pa rin po na bahagi ng manok, yung sa ruweda, kung saan pinagsasabong ang manok, yung kabuuan, parang stadium, ariyan ang mga bahagi ng sabungan. At isa po sa mga bahagi ng sabungan na gustong gusto ko, nung ako po'y bata pa, pinagdadala ko ng manok ng aking amama. Ang tawag po rito sa lolo o lelong ay amama. Yung pong manok namin nakalagay pa sa bayong. Yan. At sasabihin ng aking lolo Tomas o amaman Tomas, sige, ituro mo na yung gusto mong kainin. Abay, sa sabungan po nariyan ang masasarap na ulam. Yan. Sa sabungan. Kaya po gustong gusto kong sasama Dahil alam ko, pag ako naroon na sa sabungan, masasarap na ulam ang aking maiuulam. At ang kabilin-bilin na ng aking amama, huwag mong pahihipo sa iba yan, ha? Kasi yung iba, hihipuin ng manok mo, yung pala, pipilayan. O kaya, may lason dala at malalason ang inyong panlabang manok. Yan po yun. At kapag oras na po ng labanan, kapag may isang manok na nananalo, kada siyapol ng manok niya karati ng karati sa lupa. Kaya po siya tinawag na si karati. Basta naglaban po ng manok, karati ng karati doon sa lupa sa ruweda. Yan po. Meron naman po kapag naglalaban ng manok, ikot ng ikot sa ruweda at palakpak ng palakpak pag nakikita niyang nakakalamang yung kanyang manok. Yan. Palakpak ng palakpak. Ganun. Yan po, isa sa mga eksena. Yan. Meron naman pong padyak ng padyak habang lumalaban yung kanyang manok. Meron naman kapag nararamdaman niya yung kanyang manok ay nanghihina na, parang nauubusan na ng hangin. Yung bayunan ng kanyang manok, yung tari, bayunan ng tari, hinihihipan niya. Para bang binibigyan niya ng hangin yung kanyang manok para hindi mamatay. At pagkatapos po ng laban, nariyan yung bihag. Sa amin po dito yung sambut. Kaya po yung mga may-ari ng manok kapag naglaban, yung kanilang signature ayan na, si karate. Yan na, si palakpak. Nariyan na, si padyak. Yan, si hihip. Yung po mga alias na nila, aka na nila, signature na nila sa sabungan. At meron din naman pong mga malulungkot na pangyayari sa oras ng laban. Kitang-kita mo ng panalo yung manok mo. Talagang nakakalamang na. Yung pustahan, ibibigay na. Biglang kumisay yung kalaban. Pagkisay tinamaan, yun. Napasama yung tama.
bagsak, lumiyo, yung akala mo'y panalo na. Sabi nga, pera na, naging bato pa. At meron din po naman diyan yung tsope. Ay, napakaganda ng manok. Talagang pupustahan mo. Kumbaga sa tao gwapong-gwapo. Na maglaban. Tumakbo yung napakagandang manok. Yung palay tsope. Yan. Pag sinabi pong tsope, yung parang pandaraya po yun. Yung pag ang manok po ay tsope, yung may-ari ng manok, pupusta ng malaki doon sa kabila. Ay meron po namang tsope nga ba, nananalo naman. Kaya yun, napapakamot sa ulo. Akala nila nakakuha na sila, nakasigurado na. Kaya yung karma matindi. At kapag nalaman na yung iyong inilaban ay tsope, yung mga pumusta sa manok mo, magagalit sa iyo. At baka ikaw ay babagin pa. Dito po ang babagin, yung suntukin ka. At isa pa rin po na pangyayari sa sabungan, yung po bang 1, 2, 3. Tatawag sa iyo. Yung pupusta sa iyo. Pag natalo yung kanyang pinistahan na hindi mo na makita. Kaya po mag-iingat tayo doon sa mga 1, 2, 3. Pero ngayon po wala nang 1, 2, 3. Noon po yung may tinatawag na Kristo. Kapag may Kristo po, yung pong may amo siya. At aanuhin niya. Yung tagatawag siya. Boss, sampu tayo. Lemado, dihado. Magkano po? Yan. Yung pong logis. Pag sinabi pong logis, yung 8 piso mo, mananalo ng 10. Yun namang limado, pag tumama siya, nanalo, yung 10 niya, 8 lamang ang ibabayad sa iyo. Yan. Doblado, 5 piso ang taya mo, pag nanalo ka, 10 piso ang ibabayad sa iyo. Yan. Yun po ang isa sa mga laro. Ingat po tayo, di siya nagwa 1, 2, 3. At isa pa rin po sa karanasan sa sabong, yung po bang tupada. Yung illegal, hindi sa sabungan. Sa mga kung saan lamang sulok ng lugar nila. Yan. Yan, pustahan. Mamaya yung nakapustahan mo mga pulis pala at bigla kayong hinuli. Yan. Takbuhan. Yan po ang karanasan sa tupada. Illegal na sabong. Ngayon nga po, naulit ko, wala na po yung sigawan Logis, doblado, 3, 11, wala na po. Pupunta ka na lamang po sa teller. Parang katulad po ba sa karera. Yan. Nawala na po yung thrill, yung sigawan sa sabungan. Na sa makabago, yung mga online. Nawala na po yung sigawan. Ang naririnig ko lang pong sigawan, nang minsan akong mapapunta huli. Ang ibig sabihin po ng huli, yung manok mo, nalalamangan, bago maglaban, sa laban, siyang nanalo. Sa sabong po, walang tiyak na panalo Kasi nga, sabi ng mga sabungero, pareho lang yang na may tari. At meron pa po diyan tawag yung Logis, Kristo, yung upa. Pupunta ka sa isang sabungan, mga 10 unang laban may premyo. At meron po diyan yung mayroon. Pag sinabi pong mayroon,
liamado. Yun naman pong wala, dihado, kulang ang pusta. Yan. At ngayon po ay mainit, isa sa mga mainit na paksa dito, ayun po bang nawawalang sabungero. Yan. At yung sinasabi na siyang naakusahan, aywan ko kung nakita na. Nang mausang online shopping, nasa 1 milyon daw ang kinikita sa araw-araw. Mukhang hindi naman siya pumatas. Kaya ngayon, patunayan niya na wala siyang kinalaman sa mga nawawalang sabong. At inuulit ko po, sa sabong, walang tiyak na panalo. Sabi nga ng mga sabungero, pariho lang iyang may tari. At sa sabong po, sa ating manok, para makasigurado tayo na panalo. Para makasigurado po tayo na panalo. Ang ating pong manok, ilaban po natin sa kawali, iadobo o itinula. At sa hapagkainan, pagkain siyang ulam ng pamilya. Kapag yan po ang ating ginawa, hindi lang ikaw na nag-aalaga ng manok ang panalo. Ang panalo po ay ang buong pamilya na nagkaroon ng isang masarap na ulam. Isabong po natin sa kawali. At tiyak ang ating panalo. Salamat po sa hapon ito. Makahigop nga po uli ng kape. At huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Paki-subscribe po at kailangan ko po yun. Salamat po sa inyong lahat. Pagpapala po sa araw na ito.